Paano ngayon natin mag-gauge o malalaman kung ang moisture ng ating manok ay tama lang? No? Before we go into that, kapag ang moisture o kapag ang ating manok kulang sa moisture, masyado siyang dry, hindi niya na po ma-reach out yung kanyang mga paa. So, mag-short-cutting na po yan. Kapag masyadong basa naman, sluggish yung ating manok. At kapag tinamaan, medyo bibigay ka agad. But, if the moisture is just right, matibay yan yung ating manok. It's not flexible yung kanyang mga muscles, which are needed during battle. So, paano natin malalaman yung proper moisture level ng manok? Tulad ng mga marami dyan sa inyo, nakakaalam na. No? Kapag umipot o nagdumi ang ating manok, i-imagine po natin ito yung actual size. No? Yung malaking ipot ng manok o droppings ng manok. Kunin nyo yan ng inyong kamay. Pag kinuha nyo yan at walang natira sa floor, walang naiwan dyan na feed, na dumi, ang ibig po sabihin yan, hindi basa o hindi wet ang ating manok. So, posibleng tama lang yung moisture o masyadong dry naman. So, paano mo malalaman dun sa dalawang posibilidad kung ano ang moisture level ng ating manok? Yung dropping na yon na hawak-hawak mo, ibato mo ngayon sa wall. No? Yung iba nga, sa kisame tinatapon. No? Kapag dumikit yan, ang ibig sabihin po niyan, tamang-tama ang moisture ng ating manok. Kapag sinagis mo yan, binato mo sa wall, at nahulog, ang ibig po sabihin niyan, medyo dry po ang ating manok. So, anong gagawin pag medyo dry? Di ibalik yung mga supplements natin. No? Remember, the last few days, tatanggalin natin yung moisture, di ba? During the discussion ng drying out process, balik nyo lang po yun. By adding more fruits, yung fruit juices, no? So, mag-wet feeding ka ulit. Kung masyado namang kung masyado namang basa ang manok, kailangan dagdagan mo ngayon ng boiled egg white or more pellets during the last few feedings. Yung pellets, absorb niya yung moisture ng manok at hopefully masisip-sip at malalabas ng manok yung excess moisture.